Sukdulan na nga ang kasamaan nitong si Moira sapagkat nilinlang na nga nila ng tuluyan itong magkapatid na si Giselle at itong si RJ. Si RJ ay madaling mahulog sapagkat attached na attached ang kanyang puso sa kanyang pamilya. Dahil kahit sa kabila ng ginawa ni Moira ay pamilya pa rin ang tingin niya rito at naahabag pa rin siya rito. Lalong-lalo na kay Zoe. Ginalingan ni Moira at nitong si Zoe ang kanilang acting, kaya naman paniwalang paniwala ang magkapatid sa mga patibong ng mag-ina. At ni Moira na tila natulala na nga ang magkapatid dahil nga sa sobrang laki ng hinihingi ng holdupper. Ang kanilang pera ay kinulang na nga at hindi na nga sila pinapayagan na mag-withdraw ng bangko dahil sa sobrang laki ng kanilang kinuha. Nag-volunteer si Moira. Sinabi niya na siya na lang daw ang bahala sa kulang dahil nagkukulang nga ito ng halagang 10 million. Ito nga sanang tanggapin nitong si Giselle ang offer nitong si Moira. Subalit itong si RJ ay sinabi niya na alang-alang daw sa kanyang papa ay tanggapin na ang mahalaga ay maligtas umano itong si Lolo Pepe. Wala silang kamalay-malay na kasama sa acting ang ginawa ni Moira nang sa ganun maging malinis siya at talagang kapanipaniwala ang kanyang acting na wala siyang kinalaman. Samantala, umalis na nga itong si RJ. Iniwan niya nga itong si Giselle. Ang sabi niya rito ay hindi na dapat siyang sumama dahil delikado ang sitwasyon. Subalit nang makalayo na nga itong si RJ at papalapit na siya sa taong imi-meet up niya, dito na may tumawag itong si Giselle at sinabi niyang nagtitiwala umano siya kay RJ. Subalit sa mga taong holdupper ay hindi siya naniniwala at nagtitiwala doon sapagkat hindi niya sigurado kung ano ang gagawin sa kanya sa oras nga na makuha na ang pera na daladala niya. Ang nagawa si RJ dahil nagpupumilit nga itong kanyang ate Giselle, ngunit nangako naman ito na hindi siya magpapakita, sa loob lang umano siya ng kotse at titingnan lang itong si RJ habang imi-meet up nga ang naturang holdupper. Sa kabilang banda, dito nga itong si Lynette ay marinig niya ang lalaking pumasok sa kanyang bahay na may kausap. At dito na niya makita na inutusan lang pala ito. Kaya naman sa pilitan niya itong tinanong kung sino ang kanyang boss at sino ang nag-utos sa kanya. Wala ring saysay ang lahat sapagkat hindi sasabihin ng lalaking iyon kung sino ang nag-utos sa kanya. Dito makahinala na nga itong si Lynette na maaaring si Moira lang ang posibleng gumawa nito sa kanya dahil wala namang mayroong may galit sa kanya kundi ito nga kanyang mortal na kaaway na si Moira. Sa kabilang banda, pilit na nga siyang isinasakay at ipinapabihis ng naturang lalaki nang sa ganun puntahan nga ang kanyang bangko nang ma-withdraw nga ang kanyang pera dahil nang makita nga na kaunti lang ang pera niyang hawak ay nakukulangan nga ang holdupper at gusto pa ng mas marami. Ay na nga siya ng sasakyan ng mga ito nang bigla niyang matanaw na nakarating na nga itong si Carlos sa loob ng kanyang bahay at nakita nga niya itong nagtataka kung bakit naroroon ang kotse nitong si Harry. At agad namang pumasok itong si Carlos sa loob ng kanyang bahay at nakita nga niya nagkagulo-gulo ang loob ng kanyang bahay at ito nga si Harry ang makita niyang nakahandusay na nga sa sahig.